Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mahirap daw utusan ng puso kapag nagdedesisyon ito. Kahit ang utak daw ay may hirapang kontrolin ito. Ikaw, kabarangay, nangyari na ba sa'yo ang diktahan ka ng puso mo kahit ayaw ng utak mo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako po si Gregorio pero tawagin mo na lamang ako sa pangalang Lolo Gorio. 79 na taong gulang na sa kasalukuyan. Hindi na po ako nagtatrabaho at tumatanggap na lamang ng pensyon mula sa 40 taon na pagtatrabaho. 10 taon na nang tumigil ako. Medyo late na para sa retirement age dahil nakiusap ako sa kumpanya na ibigay pa sa akin ng ilang taon bago ako magretiro na ibinigay naman nila. Dahil nga sa tagal ko na nang nagtatrabaho doon at maganda ang record ko mula sa umpisa. Kaya edad na 69 nang magretiro ako, Papa Dudut. Mula noon ay pinagkabalahan ko na ang paghahalaman. Naging libangan at therapy ko na kapag nalulungkot ako. Bukod sa senior citizen na ay senior din ako dahil ang anak ko ay isinunod namin ng nasira kong asawa sa akin. Kaya siya si Gregorio Jr. na tinawag naming Greg. Wala na po ang anak ko at ang asawa niya pero naiwan nila sa akin ang nag-iisang anak nila na isinunod din sa pangalan ko. At siya nga po si Gregorio III. Noong bata pa siya ay tinatawag namin siyang Greggy. Pero nang nagbinata na siya ay mas gusto niyang tawagin na Third. Mabait ang apo ko at hindi na siya umasa sa sweldo at sa pensyon ko mula nang natuto siyang magnegosyo. Nagtayo siya dati ng isang sari-sari store at dahil sa pagsusumikap ay napalaki niya ito at naging isang mini grocery o parang convenience store ba. Pero hindi 24 oras bukas. Sa ngayon po ay 40 taong gulang na siya at hanggang ngayon ay wala pa po siyang asawa. Nagtataka po ako pero hindi ako nagtatanong. Hindi naman po bakla ang apo ko. Hindi din siya pihikan pero siya po ay isang torpe. Hindi marunong humarap sa babae kapag manliligaw na. Kaya umabot siya sa edad na 40 nang hindi nagkakaroon ng karelasyon. Kaya madalas ko siyang kinakausap para naman magkaroon siya ng lakas ng loob, Papa Dudut. Lo, good morning. Good morning din, apo ko. Tulungan kita. Aba, bakit? Ano pong bakit? Bakit naman po hindi? Ibig kong sabihin, bakit ka tutulong? Hindi ka ba pupunta sa tindahan? Lo, hindi ba marunong na si Cairo mag-asikaso doon? Kaya mamaya na ako hapon pupunta para i-check kung okay ang lahat. Masipag din ang anak-anakan mong yun ah. Mabilis pa matuto. Bakit ba hindi ka pa kasi mag-asawa? Para may totoo ka ng anak. Ayan na naman tayo, Lo eh. Oh, bakit? Mabuti yung napag-uusapan natin ang bagay na yun. Lo, hindi pa ako handa. Hoy, 40 anyos ka na. Kailan ka pa magiging handa? Pagkaedad mo na ako. Paano ka magkakaroon ng Gregorio IV niyan? Darating tayo doon. Hayaan mo na ako makakuha ng lakas ng loob. Third, saan ka ba kukuha ng lakas ng loob? Sa pagputi ng buhok mo at sa pagkulubot ng balat mo? Aba, sayang naman yung kagandahang lalaki mo na namana mo sa akin kung hihintayin mong malukot. Lahat naman tayo darating doon. Lahat tayo tatanda. At matanda ka na, kaya dapat mag-asawa ka na. Basta Lo, isang araw magugulat ka na lang. Nako, gugulatin mo pa ako. Baka atakihin naman ako sa gulat.
Lolo naman eh. Oh, totoo lang ang sinasabi ko. Third, matanda na ako. At eto ako ngayon, malakas pa dahil nandyan ka. Kaya gusto ko, tumanda ka rin na may nagtitingin sa'yo. Basta darating din po yun. Sana maabutan ko pa ang apo ko sa tuhod. Huwag nga kayo magsalita ng ganyan. Aba, gaya ng sinasabi mong lahat tayo tatanda. Alam mo na ang kasunod ng pagtanda. Lo, ano ba? Ayoko na ganyang usapan. Sige, wag na nating pag-usapan yon. Ang pag-usapan natin, yung pag-aasawa mo. Balik na naman dyan. Anong gusto mong pag-usapan natin? Yung mga halaman nyo. Ang dami na. Baka gusto nyo ibenta ang iba. Iniisip ko nga yan eh. Ayusin natin yan. Maghanap tayo ng mga buyer. Mabuti pa ang halaman, dumadami, lumalago. Ikaw hanggang ngayon single pa rin. Sige po, Lo. Kung naiinip na kayo, diligan nyo ako araw-araw para dumami din ako. Damuho ka, napaka-pilosopo mo. Kasi naman kinukumpara nyo ako sa halaman. Mag-asawa ka na kasi. Wala pa nga po akong girlfriend. Yun na nga, ang dami naman dyan, bakit hindi ka manligaw? Mas mabuti yung kinikilala ko muna bago ko ligawan para hindi ako magsisi. Sa dami ng babaeng nakita mo na kinilala mo, dapat sa census ka na magtrabaho. Ay, nako apo ko, ang sabihin mo, sa tuwing haharap ka sa babae, natotorpe ka, umuurong ang dila mo at tinatabunan ka ng hiya. Lo, ang lakas ng boses nyo. Nadidinig kayo ng mga kapitbahay, nakakahiya. Nakita mo, nahihiya ka na naman. Sigurado naman na pinag-uusapan ka na ng mga marites dito. Iniisip nila, binabae ka. Hayaan nyo sila. Mapapagod lang sila kakamarites. Nako, kung hindi lang ako abala sa pag-aalaman, baka naunahan na naman kita. Anong ibig nyo sabihin? Manliligaw din ako. Lo naman, sa edad nyo yan? Hoy, walang edad ang pag-ibig. Bakit, Lo? Balak nyo pa ba ulit mag-asawa? Bakit hindi? Sigurado naman na hindi na magmumulto para kumontra ang lola mo't ilang taon na din naman siyang namamayapa. Huwag nga kayo magbiro ng ganyan. Nako, third, kapag sa susunod na buwan at wala ka pang nililigawan, ako ang manliligaw. Ay, Lo, bahala nga kayo. Mabuti pa magpustahan tayo. Ayoko nga po. Saka kayo nagsabi na masamang magsugal. Wala namang perang kaakibat. Ustahang walang pera? Pag ako nagkaroon ng girlfriend, pupunta tayo sa plaza at dadapa ka uli at papaluin kita sa puwet gaya nung bata ka pa. Patawa ka naman, Lo eh. Ano, sasangayon ka ba sa hamon ko? Bahala nga kayo. Oo at hindi ang gusto kong marinig. Opo, sige na po kung yan ang gusto nyo. Mabuti, may isang buwan ka bago ako mag-umpisang manligaw. Papadudot na pasubo ako sa upo ko sa paghahamon. Mabuti na lang at wala akong pustang kung anong pangako kaya pag natalo ako ay wala naman akong magiging atraso. Gusto ko lang naman kasing magising siya kasi 40 na siya. Hindi ko nga alam kung pasok na siya sa kategorya ng pagiging matandang binata. Pero palapit na ng palapit ang petsa. Matatapos na ang isang buwan na palugit. Kaya kailangan kong maghanda. Kapag naiisip ko ang pustahan ay ginagawa kong abala ang sarili ko sa paghahalaman. Kaya isang beses ay nagpunta ako sa lugar na tindahan ng mga halaman. Gusto kong bumili pa ng mga buto na itatanim at makahanap ng pwedeng pagbentahan ng mga halaman ko o kaya ay pwedeng makausap na ipabenta ang halaman ko at may porsyento na lamang sila sa mabibenta. Hanggang sa nakilala ko si Christine. Tawagin na lang natin siyang Tintin kasi yon ang gusto niyang itawag sa kanya. 28 anyos lang si Tintin pero may-ari na ng isang malaking tindahan ng halaman. Minana niya daw sa mga magulang niya ang negosyong ito at nagsimula ng negosyong pagbebenta ng halaman. Papadudot napakagandang babae ni Tintin at bukod doon ay napakabait at napakapalabiro pa.
morning po, Lolo. Sobra ka naman sa lolo. Ganun na ba ako katanda tingnan? Ay, sorry, sir. Wag naman, sir. Tawagin mo na lang akong Greggy. Greggy po talaga? Oo. Yung totoo po. O siya, Goryo. Hi, Goryo. Ayos na ako sa Goryo. Basta walang lolo, ha? Yes, sir. Pati yung sir. Plain Goryo lang. No problem po. Saka tanggalin mo na yung po. Naku, baka marinig naman ako ng ibang tao. Sabihin hindi ako marunong gumamit ng po at opo. Ako naman ang may gusto. Kaya wala na silang pakialam doon. Sige na nga po. Parang na-high blood kayo eh. Abay, hindi naman patas na pangalan ko lamang ang alam mo. Ay, oo nga pala. Ako si Christine. Pero kung usapang nickname din naman, tawagin niyo na lang akong Tintin. Bagay sa'yo ang Tintin. Bakit? Wala, may masabi lang. Nakakatawa pala kayo? Ay, hindi lang ako nakakatawa. Marami pa akong kayang gawin. At mabalik tayo. Wala akong high blood. Yan ang may pagmamalaki ko sa edad kong ito. Wow! Healthy pala kayo? Oo, wala akong naging sakit. Kahit pananakit ang kasukasuan, wala kayo? Yun lang. Sige na nga. Kasi kwela kayo, kaya Greggy na lang ang itatawag ko sa inyo. Ay, sa'yo pala. Ano bang maipaglilingkod ko sa'yo, Greggy? Una, gusto kong bumili ng mga buto ng mga bulaklak. Madami kaming klase ng buto dito. May rosas, gumamela, may dama de noche kami. Sampagita meron din. Madami, nandyan ang listahan, mamili ka na lang. Sige, mamaya ako pipili. Tungkol sa ikalawang pakay ko, gusto ko sanang magbenta ng mga halaman ko. Maaari kaya yon? May kinukunan kami ng halaman eh, pero pwede naman din kaming kumuha sa inyo. Depende sa mapag-uusapan. Ayan, gusto ko yan. Sige, paano ko ba ipepresenta ang mga halaman ko? Kahit kunan nyo na lang ng picture. Tapos sasabihin ko kung anong mga kukunin namin at kung ilan. Napakainam niyan. Bakit kayo nagbebenta? Masyado ng marami. Puputok na ang bakuran ko. May green thumb siguro kayo. Hindi lang ako may green thumb. Meron din akong red lips. Anong kinalaman nun? Wala, may masabi lang. O sige, pag-usapan natin yan. At yung mga bibilin ko na buto kapag napatubo ko na, pwede ko din bang ibenta pag namulaklak na? Walang problema. Lahat naman mapag-uusapan. Napakabait mo naman. Maswerte ang kasintahan mo. Kasintahan? Bakit ka natawa? Ang tagal ko na kasing hindi naririnig yung salitang kasintahan. Ah, ganun ba? At wala pa akong kasintahan. Mabuti. Ha? Bakit? Wala. Nabigla lang ako. Bakit mabuting wala akong kasintahan? Yun ba ang pagkakaintindi mo? Ibig kong sabihin sa mabuti, ay mabuting may bibili na ng mga tanim ko. Ah, okay. Mapapadalas ako ng punta dito. Sa palagay ko nga, lalo na kapag nagkaayos tayo. Magkakaayos tayo. Sana nga. Makakaasa ka. Sandali. Halaman pa rin ba ang pinag-uusapan natin? Ha? Oo naman. Ang pagsibol ng bagong halaman. Bagong halaman? Ibig kong sabihin, ay patingin na nga ng mga buto. Ah, eto. Mamili ka na lang. May napili na ako. Papadudot masaya ang unang pagkikita namin ni Tintin at tuwang-tuwa siya sa akin at para daw akong teenager kung humirit. Siyempre nagpasikat naman ako at lalong nag-astang teenager. Kaya pag uwi ko sa bahay ay hapong-hapo ako. Mahirap palang umastang bata ng pangmatagalan pag nasa edad na ganito na. Pero kahit na hapo ako ay sulit naman ang pagod ko. Dahil nakilala ko si Tintin at nakilala ko siya ng mas malalim pa. Si Tintin ay masasabi kong pwedeng maging perpektong kasintahan at alam ko na magiging perpektong may bahay din siya. Papadudot, masasabi kong natagpuan ko na ang hinahanap-hanap ko. At gagawin ko ang lahat ng paraan kahit mapagod pa ako.
basta makuha ko lamang ang loob niya ng babaeng si Tintin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudo tuloy-tuloy ang ligaya ko na agad namang napansin ng aking apo. Tanong siya ng tanong kung bakit parang hindi daw maalis ang ngiti sa labi ko. Nung una ay binitin-bitin ko muna siya para mainis. At noong nainis na siya ay saka ko sinabi ang kadahilanan. Nagulat siya sa kwento ko tungkol sa isang babaeng perpektong maging kasintahan at may bahay. Maganda, masipag, masayahin, maalalahanin at higit sa lahat ay ubod ng bait. Hindi ba itatago kung ang ugali ng tao ay likas kaya alam kong si Tintin na ang hinahanap ko. Sinabi ko kay Third na bala ko nang ligawan si Tintin. Unay akala niya ay nagbibiro ako. Pero nung hindi ako tumitinag sa sinasabi ko ay sa kanya napagtanto na seryoso ako. Hindi ko alam kung natatawa ba o nagtataka si Third sa reaksyon niya. Pero kalaunan ay sinabi niya na bahala daw ako. Tinanong pa niya kung handa daw ba akong mabasted. Ang sabi ko sa edad kong yon ay wala ng bagay na hindi ako handa. Nakita kong kinabahan si Third, Papa Dudut. Kaya sinabi ko sa kanya na huwag siyang mag-alala dahil hindi ko naman itutuloy yung sinabi kong papaluin ko siya sa puwet sa gitna ng plaza. Pero kita ko pa din sa mukha niya ang halo-halong reaksyon at gulong-gulo siya, Papa Dudut. Saan po ba tayo pupunta? Basta sundin mo lang ang dikta ko. Ikanan mo dyan. Lolo naman may pasuspense pa. Minsan dapat ang buhay may sorpresa. Masusurpresa ba ako dyan? Tingnan natin. Ayun, sa may kanto. Pumasok ka dun sa malaking gate. Teka, tindahan ng mga halaman? Hindi, Manila Zoo yan. Ha? Kita mo, naging tanga ka sandali doon. Lolo naman eh. Ikaw naman kasi, nakikita mo na sasabihin mo pa. Oo nga, tindahan ng halaman yan. Bibili na naman kayo ng buto. Ang dami niyo pang hindi na itatanim sa bahay ah. Titingin lang kung may bagong mga buto at yung sorpresa ko sa'yo. Po? Hindi pa ba itong sorpresa nyo? Ang alin? Itong tindahan ng halaman. Kung yan lang din naman ang sorpresa ko, sana inikot na lang kita dun sa bakuran natin. Ano nga po ba kasi yung sorpresa nyo? Makikilala mo na ang ama mo. Ano po? Biro lang. Lolo naman nakakaloko eh. Paano kung makilala mo nga talaga ang tunay mong ama? Lo! Biro lang, napakapikon mo naman. Manang-mana ka sa tatay mo. Opo, kaya sigurado ako si tatay ang tatay ko eh. Naaalala ko noon pag inaasar ko ang tatay mo. Galit na galit sa akin ang lola mo. Kasi sumbungero ang tatay mo. Sumbongero din po ba ako? Hindi nga eh. Kaya nagdududa ako kung apo nga kita. Lolo, tigilan mo na nga yung mga biro na yan. Kung buhay lang ang lola, baka isinumbong na kita. Ayan, sumbungero ka rin. Anak ka nga ni Greg. Saan po ba tayo? Dito lang tayo. Po, dito lang sa loob ng kotse? Ano bang nangyayari sa'yo? Siyempre bababa tayo. Iparada mo na kasi ng maayos. O yan po. Ano pong susunod na gagawin ko? Buhatin mo ako. Po? Bakit po? Gusto ko lang. Seryoso po ba? Ewan ko sa'yo. Halika na nga. Sakto tong pinaradahan mo. Ayun ang tindahan ni Tintin. Ah, si Aling Tintin pala ang pakay. Sino pa ba? At wag mo siyang tawaging Aling Tintin. Ayaw niya. Tintin lang ang itawag mo sa kanya. Okay, sabi niyo eh. Eto, dito na tayo. Pasok tayo. Tintin! Tintin! Sarado yata lo. Paano tayo nakapasok dito kung sarado? Diyan ka na nga muna. Titingnan ko dun sa likod.
may tao. Sorry, may kinuha lang ako sa kabila. Good morning. Good morning din. Ano bang hanap mo? Hindi ako, yung lolo ko. Ando siya pumunta sa likod. Teka, puntahan ko siya. Naku, hayaan mo na siya. Babalik din yun pag walang nakita. Anong halaman ba ang hinahanap ng lolo mo? Hindi halaman, tao. Sino? Si Aling, ibig ko sabihin si Tintin. Tintin? Oo, Ako si Tintin. so Tintin din ang pangalan ng lola mo? Hindi. Caridad ang pangalan ng lola ko. Teka, naguguluhan ako ah. Tintin! Ikaw si Tintin? Greggy! Greggy? Papadudot, kitang-kita ko sa mukha ni Third ang pagkagulat nang makilala niya si Tintin. Mahilig kasing mag-assume ang apo ko at akala niya ay kaedad ko si Tintin. Hindi niya alam na matanda lang ako ng konti. Biro lang po. Hanggang ngayon kasi natatawa pa din ako sa reaksyon niya. Sayang at hindi ko na-video. Inilibot kami ni Tintin sa buong garden at ako naman ay panayang pakilala sa apo ko at sinasabi kong ganun din ang itsura ko nung kabataan ko. Naniwala naman si Tintin dahil sabi niya na magkahawig nga daw kami ni Third. Tuwang-tuwa ako pero tahimik pa din si Third, Papa Dudut. Kaya hinayaan ko na lamang muna ang apo ko. Hindi pa siguro siya natutunawan sa mga nalaman. Ayokong magpa-apekto sa reaksyon ni Third kaya nagkwento ako ng nagkwento kay Tintin. Sobrang saya ng usapan namin ni Tintin pero si Third ay tahimik lang. Siyempre, bumili pa din ako ng mga buto ng halaman at nakakahiya naman na nakipagkwentuhan lamang ako. Nang pauwi na kami sa loob ng kotse ay tahimik pa din si Third. Kahit daldal ako ng daldal ay tahimik lamang siya. Kinausap ko siya, Papa Dudut, at sinabi ko na naiintindihan ng lola niya kung mag-aasawa akong muli. Kaya wala naman siyang dapat na ikabahala. Parang maalat tong niluto mo. Pasensya na po. May iniisip po kasi ako kanina pa. Anong iniisip mo? Wala po. Baliw ka ba? May iniisip ka tapos wala. Hayaan nyo na lang po yun. Ano ngang iniisip mo kanina? Sabihin mo sa akin. Wag na po. Bakit ayaw mong sabihin? Hayaan nyo na. Kalimutan na lang natin. Ikaw ang bahala. Sige, may tatanong na lang ako. Hoy, nakikinig ka ba? Opo. Ano po ba yung tatanong nyo? Anong masasabi mo kay Tintin? Yan nga po ang kanina ko pa iniisip. Oh, akala ko ba ayaw mong pag-usapan ang iniisip mo? Pero sinabi mo rin. Kasi naman Lo. Kasi ano? Lo, alam nyo naman ang sinasabi ko. Alam mo, dumiretso ka na nga sa mga gusto mong sabihin. Huwag mo na akong pinapahula pa. Lo, ilang taon lang si Tintin? 30? Hoy, 28 lang yon. Kita nyo? Mas bata pa pala. Pinagmalaki nyo pa. Oh, mano naman kung bata siya? Lo, hindi siya mas bata sa inyo. Kundi sobrang bata niya para sa inyo. Sana diniretso mo na sobrang tanda ko na. Kayo nagsabi niyan. Ano bang problema? Nung sinabi ko sa'yo wala ka naman angal. Kasi hindi niyo naman sinabi kung ilang taon na siya eh. Hindi ka naman nagtanong eh. Kasi akala ko, kaedad niyo ang sinasabi niyo. Puro ka kasi akala. Kasi alam ko naman na maiisip niyo yun na hindi kayo bagay. Sobrang bata niya para sa'yo. Bunganga mo. Inuulit-ulit mo pang sobrang tanda ko na. Wala akong sinasabing ganyan. Hayaan mo na nga lang ako. Saka Lo, Greggy? Oh, bakit? Ginamit niyo pa pangalan ko. Hindi ba ayaw mong tawagin kang Greggy? Sayang naman kaya ginamit ko na. Tutal, magkapangalan naman tayo. Pero Lo naman, ako nga nailang sa tawag sa akin na Greggy tapos gagamitin niyo. Sa edad niyong yan? O siya, para hindi ka na magalit. Hindi ko nagagamitin ang pangalang Greggy. Lo, hindi naman yun ang problema. Ano bang problema? Ang gulo mo naman eh. Si Tintin, napakabata niya para sa inyo. Malay ba natin kung ano lang habol niya sa inyo? Wala siyang ibang habol kundi ang kakisigan ko. Lo, medyo nakakasuka ha? Bakit? Makisig pa naman ang lolo mo ah. Hindi tong oras ng biruan, Lolo.
Anong oras ba ang biruan? Nakakainis naman kayo eh. Oh, napipikon ka na naman. Umayos nga kayo. Umasta kayo ayon sa edad nyo. Masakit na yung sinasabi mo ha. Sorry po. Gusto ko lang matauhan kayo. Alam mo, bakit hindi mo na lang ako hayaan? Kung hindi uukol, hindi bubukol. Bahala na kayo. Nasabi ko na ang gusto kong sabihin. Wala ka nang ibang sasabihin? Wala na po. Talaga? Opo. Weh, Long, kulit mo naman eh. ay sorry. Biro lang. O sige, tapusin na natin ang usapan. Third, Po, paano ba manligaw sa panahong ito? Parang natutorpe ako eh. hindi ko po alam. Mag-research na lang kayo. Sige. Papa Dudut, hindi talaga matanggap ni Third ang tungkol kay Tintin. Sa totoo lang, maski si Tintin ay hindi pa din naman alam kung ano ang pakay ko. Pakiramdam ko ay tinitingnan niya lamang ako bilang isang lolo na palabiro. Pero maaga pa. Mababago pa ang lahat at sa palagay ko, ang lahat ay aayon sa iniisip ko. Kaya bagamat hindi ako nagpaparamdam o hindi nagsisimulang manligaw kay Tintin ay itutuloy ko lang ang panunuyo ko para mas lalo ko pa siyang makilala. Para sa pagdating ng araw ay masabi ko ang pakay ko sa kanya. Kaya isang araw ay inaya kong muli si Third para samahan ako papunta kay Tintin. Pero ang dami niyang dahilan kaya hindi daw niya ako masasamahan. Papadudot, kabisado ko na ang kilos ng apo ko at alam kong hindi siya busy. Unang-una ay nando naman sa tindahan si Cairo para magbantay. Palagi niya namang ginagawa na ipagkatiwala sa anak-anakan niya ang tindahan. Kaya pinilit ko siya pero matigas ang apo ko. Ayaw niya talaga akong samahan kahit sinabi ko na sandali lamang kami. Ayaw niya talaga. Nakulitan ata sa akin at napataas ang boses niya. Nabigla tuloy ako, Papa Dudut. Hindi ko akalain na masisigawan ako ng apo ko. Sa sobrang pagkabigla siguro ay sumakit ang dibdib ko at nawalan ako ng balanse at bumagsak sa may sahig. Laking gulat at takot ni Third sa nangyari kaya tinakbo niya ako sa pinakamalapit na ospital. Nang mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sinabi ng doktor na maayos naman daw ang kalagayan ko. Kailangan ko lang daw ng pahinga. Sa totoo lang ay natakot din ako kasi unang beses kong pumunta ng ospital na ako ang pasyente. Kahit kailan ay hindi pa ako nadadala sa ospital dahil sa sakit. Pero napanatag ang loob ko nang sabihin ng doktor na pahinga lang. Pinauwi na din ako kaagad sa bahay ay hindi naman mapakali itong si Third sa pag-aasikaso sa akin. Aligaga siya at halos maiyak. Kaya kinalma ko siya at sinabing hindi ako galit sa kanya at hindi ako magagalit sa kanya. Umiyak siya lalo at humingi ng patawad, Papa Dudut. Niyakap ko na lamang ang apo ko at alam niya naman na kapag niyayakap ko siya mula noon ay pagpaparamdam na nandun lamang ako at laging protektado sa kanya. Sa wakas ay napanatag ko din ang loob niya. Noong maayos na siya ay may inutos ako yung mga halaman na i-deliver kay Tintin. Ayaw niyang pumunta hindi dahil para kontrahin ako kundi dahil daw wala akong kasama. Pero pinilit ko siya, ayaw talaga niya. Para pumayag siya ay naisip kong umarte. Nagsakit-sakitan muli ako ng dibdib. Sa sobrang takot na naman niya ay sinabing susundin na daw niya ako. Pero tatawagan niya daw si Cairo para isara ang tindahan at pumunta ito sa bahay para may makasama ako na siya niyang ginawa, Papa Dudut. Pagdating ni Cairo ay agad siyang umalis at tumungo sa tindahan ni Tintin. Nakabalik ng bahay si Third at alalang-alala pa din kaya nang makita niya kami ni Cairo na nagtatanim ay naggalit pa ito. Sinabihan ko siya na huwag pagalitan si Cairo at ako ang mapilit. Kailangan ko kasing kumilos dahil mas lalo akong nangihina kung nakahiga lamang ako.
Pero ipinakita ko naman sa kanya na maayos na ako. Yun nga lang ay hindi pa ako pwedeng bumiyahe-biyahe. Kaya inutusan ko uli siya kinabukasan. Pinapunta ko siya kay Tintin para maisagawa ang aking balak, Papa Dudut. Third, mabuti gising ka na. Ang aga nyo naman gumising. Dapat nagpapahinga muna kayo. Nakapagpahinga na ako habang natutulog kagabi. Ano po? Wala, sabi ko may ipapakiusap ako sa'yo. Ano po yun? May kailangan ba kayo? May kailangan nga ako, kaya nga ipapakiusap ko eh. Ibig ko pong sabihin, may papabili ba kayo? Wala, napitas ko na sa hardin. Napitas? Oh, yung mga bulaklak. Wow, Lo! Ang ganda naman itong bukay ng bulaklak. Saan mo binili to? Nakikinig ka ba? Sabi ko di ba pinitas ko sa hardin. Galing to sa mga tanim nyo? Humihina na ba ang pag-intindi mo? Oo nga. Kasi po nagtataka ako. Kung galing sa hardin to, bakit ganyan ang pagkakaayos? Ako ang nag-ayos niyan. Ho! Kailan nyo pa sinimulang ayusin yan? Pinitas ko ng alas 4. Tapos nagkape lang ako. Siguro mga alas 5 ko na naumpisahan. Pinagpuyatan nyo yan? Ano bang nangyayari sa'yo? Kanina ko lang umaga ginawa pagkagising ko. Paanong pinagpuyatan? Sorry Lo nalilito lang ako. Nagugulat kasi ako na may talent pala kayo sa paggawa ng bukay ng bulaklak. Nagulat din ako sa sarili ko eh. Bakit kayong gumawa niyan? Magnenegosyo kayo ng flower shop? Hindi. Ipabibigay ko yan kay Tintin. Ah, okay. Oh, bakit parang nawalan ka ng gana? Hindi po. Sige po, alis na ako. Sandali, saan ka pupunta? Papabigay ko nga sa'yo yan kay Tintin. Lo naman, bakit ako pa magbibigay? O sige, ako na lang ang magbibigay. Akin na yung bulaklak. Aray! Lo, ano nangyari? Ang dibdib ko. Ho, tara na sa ospital. Hindi na, na-stress lang ako. Pupunta na ako kay Tintin. Lo, ako na. Ikaw na ang ano. Ako na po magdadala ng bulaklak kay Tintin. Ay, salamat. Napakabait talaga ng apo ko. Akin na po. Sandali, hindi naman basta-basta iaabot mo lang yan. May papasabi ako sa kanya. Lo naman, isulat nyo na lang para basahin niya. O sige, isusulat ko na lang. Aray! Sige na Lo, huwag nyo na isulat. Ano po bang sasabihin? Gusto kong manligaw sa kanya. Pero ayoko munang malaman niya na ako ang nanliligaw. Kaya ibigay mo sa kanya to at sabihin ang mga ipapasabi ko. Pero wag mong sasabihin na galing sa akin yung bulaklak ha. Oo na po. Ano po bang sasabihin? Sabihin mo, Tintin, bulaklak para sa'yo. Sana magustuhan mo. Paano kung tanungin kung sino nagbigay? Ayan ka na naman eh. Wag mo ngang sabihin. Sabihin mo secret agent. Admirer? Ay, admirer nga. Bakit ko ba nasabing agent? O siya, tapos sabihin mo na napakaganda niya, ng labi niya, ng mata niya, ng lahat-lahat sa kanya. Bahala ka na, dagdagan mo na lang yung papuri. Ang haba naman Lo. Ganun ba? O sige, ako na lang ang magsasabi. Okay na Lo, ako na magsasabi. Ano pa po ba? Sabihin mo na kung maaari ba siyang ligawan. Sa dinami ng pinapasabi nyo kanina, saka palang itatanong kung pwede siyang ligawan? Diskarte yun, para hindi na siya makatanggi. Sigurado kayo? Oo, eksperto ako sa panliligaw. Kaya nga napasagot ko ang lola mo eh. Si Lola lang ba niligawan nyo? Wag mo na nga akong gawan ng issue. Nananahimik na ang lola mo pag seselosin mo pa. Nagtatanong lang naman po, guilty ka agad? Okay na, sige na, hindi ka na guilty. Huwag na nga kayo umarting masakit ang dibdib. Umaarte? Ako? O sige, kung ayaw mong maniwala, hayaan mo na lang ako pag dumadaing. Lolo naman parang bata. Alis na nga po ako. Sandali, hindi pa tapos ang panliligaw. O ano pa po? Sabihin mo na handa akong maghintay kung kailan niya ako sasagutin. Pero wag mong sabihin ako ha. Sabihin mo unanimous. Anonymous? Alam ko, tinitingnan ko lang kung alam mo. O sige na, umalis ka na. At baka malanta na yung mga bulaklak.
Alis na po ako. Ang dami ko pang bilin kay Third tungkol sa mga sasabihin niya. Paalis na siya nang may maalala ako. Sana lang ay matandaan niya lahat para masabi niya kay Tintin. Puro diretsuhan ang ipinapatanong ko at gusto ko kasing makasigurado na okay lang sa kanya ang magpaligaw at kung handa na ba siya na may umakyat ng ligaw sa kanya. Pero para mas makasigurado akong sasabihin lahat ni Third ang mga sinabi ko ay sinabihan ko siya na sana ay magawa niya ang utos ko bago man lang ako mawala sa mundo. Nagalit siya sa akin at kung ano-ano daw ang mga sinasabi ko kesyo sinunod naman daw niya ako at bakit daw kailangan ko pang sabihin ang mga ganong klase ng bagay. Papadudot kitang-kita ko sa mata ni Third na apektado talaga siya. Ayaw niya talagang mawala ako. Kaya nga din gusto kong makapag-asawa na rin siya bago man lang ako mawala para may mag-alaga sa kanya kung sakaling wala na ako. Dapat may makakaagapay na siya sa pagtanda niya at may mga anak na mag-aalaga sa kanila pagdating ng dapit hapon ng buhay niya. Good morning, Tintin. Oh, Third. Teka, nasan si Greggy? Si Lolo Goryo? Si Greggy nga. Ako kasi si Greggy talaga. Si Lolo ay Goryo at si Tatay ay Greg. Ay, talaga? Parang mas bagay sa yung Third. Kaya nga nagsettle na ako sa nickname na Third. Oo nga. Kasi bagay sa lolo mo ang Greggy eh. Sige na nga, kung yun ang gusto mong itawag sa kanya. Oh, nasa na si Lolo Goryo mo? Akala ko Greggy. Anyway, nasa bahay siya nagpapalakas. Sana bumilis ang paglakas niya. Kasama nga siya sa dasal ko eh. Salamat, napakabait mo pala talaga. Hindi na iba sa akin ang lolo mo. Ikaw din naman kay Lolo. Alam ko naman. Eto, may pinabibigay pala siya. Bulaklak? Ipinabibigay ng lolo mo sa akin? Ha? Hindi pala. I mean, may nagpapabigay niyan. Pero ayaw pa magpakilala. Wala bang clue? Wala, sikretong malupit daw. Sikreto? Paano ko siya makikilala? Basta, magpapakilala na lang daw siya sa'yo. Sino naman kaya magpapabigay sa akin yung bulaklak? Basta, Di sige, kung ayaw mong sabihin, salamat na lang. may pinapasabi din pala siya. Aber, ano? Napakaganda mo daw, sa itsura at kalooban. Napakabait mo din daw. Parang bola na yan ah. Totoo nga. Actually, maski ako alam kong totoo ang pinapasabi niya. Oh, edi binubola mo na rin ako. Nagsasabi lang ako ng totoo. Nahihiya tuloy ako. Pero salamat na rin. Pinapatanong din niya kung pwede ba manligaw. Ha? Sige, sasabihin ko na lang sa kanya na hindi ka pwedeng ligawan. Teka, hindi yun ang ibig kong sabihin. Sige na, ituloy mo na ang sinasabi mo. Yun nga, kung pwede daw ba siyang manligaw. Wala namang problema. Pero kung hindi ko siya kilala, paano ako sasagot ng oo pwede? Oo nga no. So, sino nga siya? Ha? Sandali, itatanong ko muna sa kanya kung sasabihin ko na ba. Sandali, ikukuha kita ng maiinom. Tubig na lang. Naku, hindi. Eto, may tinimpla akong lemon juice dito. Sakto naman kasi paborito ko yun. Talaga? Pareho pala kayo ng lolo mo. Paborito niya rin yan, kaya nga yan ang tinitimpla ko eh. Ha? Orange juice ang paborito ni Lolo ah. May sinasabi ka? Wala. Sabi ko mukhang masarap yung lemon juice. Oo naman. Eto, tikman mo para mas mapatunayan ko. Masarap nga talaga. Parehong-pareho kayo ng reaksyon ng lolo mo nung una niyang matikman ng lemon juice na ginawa ko. Masarap. Anong hinalo mo dito? Lemon? Lemon? Joke ng lolo mo yan. Tawang-tawa din ako nung sinabi niya na ang gusto niya sa lemon juice ay yung lasang lemon. Si Lolo talaga pumipick up line pa. Ano yun? Wala. Anong wala? May sinasabi ka eh. Sabi ko walang kasing sarap tong lemon juice mo. Salamat naman. Masarap ka din daw magluto sabi ni Lolo. Nakakahiya naman. Masyado naman yata ang promotion ng lolo mo sa akin. Naniniwala ako kay Lolo. Pwede mo nga siya gawing endorser mo pag nagtayo ka ng karinderya.
Teka, parang nagpaparinig ka. Dito ka naman ng halian. Magluluto ako ng kaldereta. Paborito ng lolo mo. Kaldereta? Ako may paborito nun ah. Nilagang baka ang paborito ni Lolo. Narinig ko yan ha. Ha? O sige na, magluluto din ako ng nilagang baka kung yun ang paborito mo. Naku hindi. Nasabi ko lang naman. Ngayon ka pa ba mahihiya sa akin? Sandali, maghihiwa na ako ng mga kailangan. Nakakahiya naman. Ano bang nakakahiya? Imbitasyon to. Sige, para makabawi. Tutulong na lang ako sa mga kailangang hiwain. Ay, maganda yan. Tara, Teka, walang magbabantay dito sa mga tinda mo. tatawag naman sila. Tsaka kita ko naman dito mula sa kusina. Tara na. Papa Dudut, tatalo na ako sa kwento ko. Palagi kong pinapupunta si Third kay Tintin para magdala ng bulaklak hanggang sa nakasanayan na niyang dumalaw kay Tintin. Papa Dudut, ang katotohanan ay wala naman akong gusto kay Tintin. Para ko na din siyang apo. Kaya ko naman siya kinilala at sinuyo ay para sa apo kong Torpe. Kaya nung pinag-araw-araw ko siyang pinapunta kay Tintin ay hindi nila namamalaya na nahuhulog na pala ang loob nila sa isa't isa na siya namang talagang plano ko. Torpe nga ang apo ko kaya hindi siya makakapagsalita ng galing sa kanya. Pero pagpasabi lang ay malakas ang loob niya. Ang hindi niya alam ay yung mga sinasabi niya ay parang nanggagaling na sa kanya. Mabait ang apo ko at ganon din si Tintin kaya masaya ako kung sila ang magkakatuluyan. Pero dahil nga po ang alam ng apo ko ay gusto ko si Tintin kaya yon ang pumipigil sa kanya. Pero hindi din niya namamalaya na unti-unti ko siyang tinutula kay Tintin. Noong magtagal ay saka ko sinabi ang katotohanan tungkol sa plinano ko na makahanap siya ng makakarelasyon. Noong malaman ni Third ang totoo ayon, parang natorpe na naman siya. Pero sinabi kong maging totoo lamang siya kay Tintin at walang magiging problema. Gusto kong magpainom ng lemon juice sa mga kaibigan ko nang maging sina Third at Tintin na. At masayang masaya na sila sa ngayon. 40 na si Third at 28 si Tintin. Pero sabi ko nga'y walang edad ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay hahamakin ang lahat kapag puso ay tumibok. Salamat po Papa Dudut sa pagbasa ng kwento ko na ito at sa kwento ng naging love story ng aking apo at ni Tintin. Ang inyong forever kapuso at kabarangay at araw-araw pong nakatutok sa inyong programa. Ang inyong si Lolo Goryo. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever